walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? So, yun. So, nakakaloka. So, thanks God. Syempre, Friday na. Napakasarap ng feeling kapag Friday. Kahit pagod tayo today, sobrang ang dami kong ginawa today kasi ang haba ng araw ko today. It's a long day for me. Long day talaga. So, medyo nakakapagod but masaya naman ako kasi syempre, naturuan ko ng maigi yung mga bata. Pagkatapos, tawag dito, naging productive yung araw ko today. Ang dami kong nagawa, kaya masaya ako. So, thanks God. Tapos, bukod doon, syempre, ay, tawag dito, ang bilis ng araw, malapit na ang katapusan, no? Di ba? So, ilang tulog na lang magkakatapusan na. So, papasok na tayo sa July. And then, syempre, hinihintay natin yung mga pageant katulad ng Binibining Pilipinas. So, isa yan sa mga kaabang-abang talaga kasi malapit na ang kanilang coronation night sa unang linggo ng July. And then, syempre, papasok din ang Miss World Philippines. So, syempre, hinihintay din natin kung sino yung mananalo dyan. Tapos, magkakaroon ng screening for tawag dito, Miss Grand Philippines. And then, bukod dyan, syempre, yung Miss Supranational na talaga naman, oh my gosh, exciting ako doon sa kung paano ipapanalo ni Alitea ang corona ng Miss Supranational. Yung iba, sinasabi nila, na kung mukhang mahina naman si Alitea, hindi naman makakakuha ng corona. Akala lang ninyo yun. Charot. So, yun. So, good luck, syempre, sa ating, sa ating pambato sa Supranational. I hope na magtagumpay siya dito. And then, ayun nga. So, kanina, ginanap nga yung homecoming ni Tisa Manalo dito sa Quezon Province. Finally, nakauwi na siya dyan at pinagkaguluhan siya ng bonggang-bongga. Grabe yung mga tao na talagang naghintay sa kanya. Sa homecoming na to, ito talaga yung bongga kasi daming tao talaga na, alam mo yon, nagmamahal kay Atisa, sumusuporta kay Atisa, and then kahit sa social media, sobrang ingay. And then, meron din syempre yung interview. O, diba, ang bongga talaga ng reyna ng pambato ng Quezon Province na ilalaban natin sa tawag dito, Miss Cosmo International. So, nagkaroon nga ng interview itong si Atisa kanina. Ang sabi niya, dodoblehin daw niya yung kanyang paghahanda para sa supranational. So, kung ano daw yung ginawa niya sa Miss Universe Philippines, ay dodoblehin pa niya ng bonggang-bongga. Diyos ko, grabe. So, ibig sabihin, isasagad na talaga ni Atisa Manalo yung sarili niya, no? So, yun. So, nakakaloka. Talagang, ewan ko. Pero ako kasi para sa akin, tulad nga na sinabi ko kahapon, deserve naman kasi talaga na maputungan ng corona itong si Atisa Manalo ng as in talagang titled. Kailangan niyang magkaroon ng title kasi alam mo, kung hindi siya magkakaroon ng title, parang she's a beauty queen na parang never na naging title holder sa international. And I think siya yung nakikita ko na dapat na maging title holder sa international, hindi lang sa Pilipinas. Pero kasi kung title ang pag-uusapan, ang dami niya naging title. Nandiyan dyan, syempre, yung mga sinalihan niya ng mga pageant noon. Isa sa mga pinakamalaking title na hawak ni Atisa Manalo ay ang Binibining Pilipinas International. Pero kasi syempre, pagdating sa Miss International, she's a first runner-up. Malaking bagay na yun, malaking achievement yun para sa isang beauty queen. Kasi kahit hindi ka naman nanalo doon ng Miss International, title holder ka ng Binibining Pilipinas. Kumbaga, international yon. And then, this time, nadagdagan na naman yung title niya, that is Miss Cosmo Philippines. So, title holder siya ng Miss Cosmo Philippines. And then, lalaban siya sa Miss Cosmo International. I hope and I pray at sana bigay ni Lord to kay Atisa Manalo na
maging titled siya ng Miss Cosmo International. Dahil alam ko na deserve talaga yun ni Atisa na magtitulo talaga sa Miss Cosmo International. So, kapag nakuha to ni Atisa Manalo, achievement niya na to at pwede na siyang mag-resign sa mundo ng pageantry. Kasi parang feeling ko ito na yung pinali niya. Kasi, ayun lang naman yung kailangan ni Atisa Manalo, maging certified na title holder. So, yan, di ba? Title holder sa international. Yung kikilalanin yung pangalan ng isang Atisa Manalo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayun yung gusto kong mangyari kay Atisa Manalo. At ayun yung gusto kong ma-achieve niya sa Miss Cosmo International. Because, deserve niya yon. So, yon. Ayun lang naman yung bottom line lang nun. Deserve niya maging title holder. So, yon. At sa kanina, sa interview niya, sinabi ni Atisa Manalo na gagawin niya yung lahat ng makakaya niya at dodoblin niya. Kasi hindi lang daw ang hinahawakan niya dito ay Quezon City, kundi buong Pilipinas na. O, di ba? So, nakakatuwa kung iisipin mo, ganun ka-determinasyon si Atisa Manalo. So, yung iba, sinasabi nila, may mga nababasa akong comment na malabo naman si Atisa Manalo, manalo dyan. Ayan na naman tayo. So, ako para sa akin, siguro, yes, ando doon na parang hindi ito magiging madali ang pagkuha niya ng corona dito sa Miss Cosmo. Hindi ito madali na manalo dyan kasi marami kang makakalaban. Pero nandoon na siguro paghandaan mo lang at ibigay mo yung best mo. So, I hope na ayun yung magawa ni Atisa Manalo ng bonggang-bongga. At naniniwala naman ako, yun naman yung gagawin niya kasi yun yung sinabi niya. So, natutuwa ako kasi syempre, alam naman natin si Atisa Manalo na may determinasyon talaga. At sana lang talaga mabigyan talaga ng justice yung mga ginagawa niya. At sana makita yun ng magiging hurado ng supranational. Yung ganda na meron siya. At saka, hindi lang yon, syempre, sipag, tiyaga, at determinasyon. So, yon ang gusto kong makita ng mundo. And, tignan natin. So, yes, totoo naman yung sinasabi nila, mukhang mahihirapan si Atisa Manalo na makuha ang corona ng Miss Cosmo, pero nandoon na dapat magtiwala tayo sa kanya para alam mo yung malay mo, mag-align sa kanya lahat. At naniniwala ako na mag-a-align to kay Atisa Manalo. So, yun yung nakikita ko na pwedeng mangyari sa laban niya dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Kaya, na-excite ako. Sabi niya na nga, malapit na October. So, aalis siya ng second week ng September. So, yun. At, I think yung kukunin niya pa rin team, yung glam team ng nandoon sa Vietnam at bongga yon. So sana makulab niya talaga ng maigi, mapagplanuhan niya ng maigi, magawa niya yung best niya, and then sana talaga may swerte siya sa laban niya, no? Sana swerte tayo dito sa Vietnam. So I'm so excited for Atisa kasi parang kita ko naman kanina ang ganda-ganda ni Atisa Manalo nung pinarado siya. Grabe, pinagkaguluhan talaga siya ng mga tao doon. Sobrang panalo talaga ang Atisa. Kaya sinasabi ko nga na deserve talaga ni Atisa Manalo na magka-corona dito. So, I'm so excited sa mga gagamitin niya. Sana wag na lang siyang gumamit ng mga pula. Sana wag din siyang gumamit ng yellow. Dapat ang gamitin niya yung mga silver, white, mga ganong kulay para sa laban niya sa Miss Cosmo. Alam naman niya yun kung saan kulay siya maganda. Kasi kapag kapag mga dark color, katulad ng maroon na ginamit niya sa Miss Universe, parang ang hirap-hirap ipanalo yung ganong kulay. Parang iba yung aura, iba yung angulo na lumalabas. So, medyo sana mas maganda yung yung mga white, yung mga pure color, gano'n na, alam mo yun, na powder color lang. So, mas bagay yun sa kanya. Diba? So, yun. So, good luck sa laban ni Atisa Manalo sa Cosmo. So, parang pili ko, it's time na magpahinga siya ng bonggang-bongga. At tignan natin kung ano ang magiging eksena ni Atisa Manalo sa
laban niya dito sa Miss Supra, sa Miss Cosmo International. So I'm so excited for her, and then I hope na magtagumpay tayo dyan. Sana supportahan natin si Atisa Manalo ng bonggang-bongga. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo doon sa parada ni Atisa Manalo kanina sa kanyang homecoming? So, natuwa din ba kayo? At ano naman ang tingin ninyo sa paghahandang gagawin ni Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo? At tingin ninyo, siya kaya ang magiging title holder ng Miss Cosmo International na kauna-unahang reyna nila. So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yun! So, guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa Samsam TV, ano pa guys ang hinihintay ninyo? Subscribe na. At i-click na rin po ninyo ang notification bell syempre para lagi kayong updated sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.